Bago ang lahat. Pakiangat na lang po ang kanang kamay. At Okay. go po, Madam Chair. Ga, Pars, do you swell? Do you swell? Yes, we will. Do you swell? Namamaga ka ba? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help your helpful selves. Ano sagot ka? Yes? Yes. Yes. Yes or no? course, yes. Okay, let's start. I love it. Siguradong marami tayong matututunan sa ating resource persons dahil ang imbestigahan natin today. Nagpapatibay ba o nakakasira ng relasyon ang pera? Uy, gandang pag-usapan Napakagandang yan. Napaka-timely. Kasi nga, marami ang, kung di man nag-aaway, nasisira ang relasyon nila dahil sa pera. Tama po. Kasi money can't buy happiness but it affects a relationship. Di ba? Yes. Ano ba yung pinakamalaking challenge na pinagdaanan nyo na may kinalaman sa pera? Parang hindi tayo nag-away sa pera, pero marami tayong, Pinagtulungan. oo, or nagkaroon ng involvement because sa pera. Siguro mas marami kami naging challenges, lalo na nung pandemic, nung walang-wala talaga, kasi lahat naman tayo walang trabaho that time. Yes. Doon na lang tayo sa pinakamalapit. Nung pandemic, lahat sarado, walang nagtitaping, walang shows, walang kahit ano. Truth. Natuto kaming magtulungan kasi kita namin kahit yung savings ng anak namin nagastos Nagastos na namin. So parang okay, andun na tayo, paano natin bubuhayin to? So lahat ginawa namin. Mas nagkaroon kami ng tulungan siguro. Mas nagkaroon tayo ng tulungan na paano tayo mag-earn ng money at this time. Tapos mas nagkaintindihan kami kaysa sa mag-away. Kasi pwede yun eh na Wala during ng that time, pera. wala na. Wala ka ng Wala ka pera. bang ginagawa? Oo, ako, aalis na ako. Wala na ako napapala sa'yo. Parang ganun. Diba? Or na-depress na lang kayo, nagmukmuk na lang. Tapos, ending, mas nagtulungan kami. Parang, ako, sinubukan ko maging streamer. Walang pumansin sa akin. Ano bang in-stream mo kasi? Yung games kasi. Yung game. Uy, sikat din yan ngayon. Nauso kasi rin yun. no? Kahit Nauso pandemic, yun. oo. Natawa lang ako sa sarili ko. Sabi ko, para akong sira dito. Tigil ko na to. Tapos, Kasi hindi naman niya talaga ginagawa. Hindi Ang niya hirap Oo. kasing gawin yung mga bagay na hindi mo talaga gusto. bet. Diba? Oo. So, safe to say, hindi siya nakasira sa inyo. Mas pinagtibay ang relasyon niyo. Yes. Oo, feeling ko yung sa pagpapatibay kasi, mas naintindihan namin yung kailangan namin gawin kaysa para sa pamilya namin, kaysa dun sa selfish reasons namin. Kasi kung selfish lang yung iisipin namin, kung baga pang sarili lang, pwede na kayo maghiwalay. Kasi that time, di naman din kami kasal. Diba? Parang wala naman kami talagang kahit ano para sa isa't isa. Pero, mas inisip namin paano tayo together. Kaysa dun sa shucks, hindi na ako makakabiling bagong kotse, ganto-ganto. Wala Ang ganda naman. nung paano tayo together. Yes. Dapat ganun. Hindi yung halimbawa minsan kasi ang perception ng tao, ang Opo. lalaki ang provider. Eh. Opo. Yes. Parang isipin mo yung pag-provide, basta ako magluluto ako. Oo. Maglilinis Kung bahala ako sa ng bahay, parang ganito. Yung kagaya sa pinag-usapan natin, for Opo. reference, panoorin niyo yung kay Ate Manilyn Reynes na episode, yung 50-50. So Oo, dito tama, nag-a-apply yun. Kaya ngayon, nagkaintindihan kaming dalawa na ako yung nagpo-provide, siya yung sa bahay. Feeling ko yun yung conflict namin. Yung tinatanong yung conflict. Aha. Mas nagkaroon kami ng conflict with it when it comes to ano yung role namin sa buhay. Kasi nagsi-self-pity ako na parang hindi ako palaging nandun for Liam sa mga anak ko. Hindi ako yung nagluluto, siya yun eh. Pero nung nag-usap kaming dalawa, sabi niya sa akin, "Ma, huwag ka mag-self-pity. Alam mo kung bakit? Ikaw ang dahilan ba't tayo nabubuhay. Dahil ikaw yung nag-work para dito. Ngayon, hindi na nagmamatter kung lalaki o babae ka, nagpo-provide ka or sa bahay ka. Ang importante, Yes. nagkakaintindihan kayong dalawa na ito yung role mo, ito yung role ko. Kasi Yes. dumating sa time na yung pride namin sobrang head to head eh. Parang kasi syempre pareho kaming alpha na pareho kami nag-aartista, pareho kami sariling career. Kumbaga nagpapagalingan. Nung napansin ko rin that time kasi parang yung ego ko parang, siya na lang yung napapansin. Dati nung nag-vlog tayo, dalawa tayo. Ngayon, ikaw na lang sa live selling. Ako hindi na nakikita. Nakikita ko sa comment sections, parang palamunin ka na, ganto-ganto kasi yung asawa mo masipag. Kumbaga kinakain ka din Kasi ng pride. ako lagi Oh, nakikita, okay. tapos Gets. siya hindi. Yes. So, parang same kay Ate Mane, di ba? Oo. Na parang si Kuya Aljon, ang perception ng mga tao, parang anong ginagawa niya? But si Miss Madeline lang ang nag-work. So, dito, napag-usapan yung ganyan. Oo, pero it took time para maintindihan namin kung kailangan namin ibaba At yung saka pride. dumating sa punto na nagtatalo kami. Oo. Kasi nag-aaway kaming dalawa, nagsisigawan kami na, di ikaw na magaling.
ikaw lang nakikita sa ganyan. Ikaw nga pag nagme-meeting, akala mo kung sino kang magaling, ganyan. Talaga kaming dalawa. Pero totoong normal kasi yan na nagkakaroon. And I think mas healthy yung pinag-usapan nyo kaysa sinoppress nyo lang sa loob Totoo. pareho. Totoo. Kasi sabi Sasabog. talaga, may nabasa ako na ang communication talaga is the essential glue Yes. sa lahat ng relationships. And the more you talk about problems about money, mas nagiging less yung stress sa relationship. Yes. Totoo yan. Kasi it's so taboo. Minsan sa isang relationship, parang kaysa magalit ka, kaysa manumbat ka, itatago mo lang yung sama ng loob mo. Or kung wala kang maiambag, feeling mo, wala kang maiambag, hindi mo na lang pag-uusapan, iibahin mo yung usapan. Pero ang totoo lang, mag-a-apply dito, yung sinabi sa akin ng high school advisor Yes ko, po, Madam Chair. na if you fail to plan, you plan to fail. So, sa lahat ng relasyon, importante talaga na kahit yung mga very nakaka-cringe, nakakailang pag-usapan, kagaya ni Ga at ni Benj, pinag-uusapan na lang nila, pagtalunan nyo na lang. Kaysa yung hindi kayo nag-uusap. Kasi alam mo ga kung bakit? After ng pagtatalo na yan, tapos nahimasmasan na kayo, bigla kayong mag-uusap na ano yung naging mali? Ano yung naging problema? Hanggang sa nagkakaroon na kayo ng gumigit na yung usapan. Parang nagbibigayan na kayo. O eto o sige, okay na sa akin na yan kasi diyan ka talaga, yan ang strength mo. Ito yung weakness ko. So kung ano yung mga weaknesses ng bawat isa, mas minamahal namin yun. Okay. Tapos yung strength ng bawat isa, mas yun yung hinahayaan naming Mag-shine. Yes. So ano ba ang strength at weaknesses nyo individually sa relationship, Yan, sa tama. business? Na-pinpoint nyo ba? Yes. Nung after namin mag-usap na yun, nilista talaga namin. Wow! Yes. Nilista Nilista namin. namin isa-isa. Umabot kami siguro 100 na joke lang. Thesis pala. Thesis siya. Hindi. Yung isa inaantok no. Yung asawa ko magaling mag-encourage. So kapag ka-down ako siya nag-encourage sa akin, Ma, Ito yung- wala tayong pang-almusal bukas. Galingan mo. ulam. Ma, yung bigas natin. paubos Wala na tayong ulam, pero mahal kita. Hindi, pero halimbawa, kanina, di ba nag-usap tayo, na-mention mo sa si Benj ang back-end. Yes, siya ang back-end. Ang ibig sabihin Siya po sa ng sistema. back-end, i-elaborate mo nga sa Ano po yung kanila. back-end? Ang back-end, siya sa sistema, siya sa mga tao, siya sa finances, siya halos lahat. Kumbaga sa Oo. negosyo namin, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Ako yung nag-build up nung things na gusto Structure. niyang Mabuo. mangyari sa Ako business. yung nagbabato. Kunyari, idea na to. Ako magagawa nun. Gagawa ko siya ng structure ngayon. Tapos, Galing. gagawa ko siya ng paano namin siya gagawin properly. Isipin ko yung pros and cons. Babato ko yung instruction sa mga tao hanggang magkaroon na mas maayos na sistema. So, Okay. technically, parang organizer. Parang gano'n. Pero, natatandaan nyo ba kung paano yung life ninyo nung before magjowa pa lang kayo, boyfriend, girlfriend, compared to now that you're married? Paano nyo tinulungan yung isa't isa? Actually, question ko yan, Lord, ito ba talaga yung mapapangasawa ko? Talaga? Oo. Ang ganda na pag-uusapan nyo yung ganito at naisishare nyo sa amin na sige, tignan natin to. Talagang tanong ko talaga yan. Kasi alam mo kung bakit? Opo. Pansit canton lang kinakain niya pag wala ako Yung nasa pack? Noodles lang kinakain Hindi, niya. ano kasi, ang expectation niya kasi nung nagkakilala kami is, narinig niya. Narinig ko anak ni Jose Manalo. Sabi ko, eto na to. At saka may sasakyan eh. May sasakyan Tapos syempre kapag ang dancer ka that formado. time, anong year yun? 2012, 2013, 14. Kapag nakakotse ka, pag dancer, medyo kapag papano, Dating. Mara ka sa rumaki. Pakat sa akin ng dating. Formado tapos parang di ako pinapansin ganun. Tapos narinig ko pa, anak ni Jose, naku, ito na. Sabi ko ganon, this is it. Sabi ko, okay to kasi mukhang single, bagets, ganyan. Yun nung nalaman ko Pagpasok niya tapos sabi niya, pupunta daw siya sa kondo. Sabi ko, Papunta sa kondo, tinawagan ko. Yan. Tinawagan ko, sabi ko, ba't ang tagal kaya sumagot nito? Sabi niya, ay sorry, gumawa ko ng hot chocolate. Wow! So, syempre, inano ko na, di ba? Gumawa ng hot chocolate na hindi narinig ang cellphone, ibig sabihin, ganun kalaki ang bahay. Iba. Di ba? Ganun yun. Minsan, alam mo, ano ka na, nag-iisip ka na, malaki to. Nasa CR siya, hot chocolate. May hot chocolate. Hindi Ganyan. kape, hot Oo, chocolate. hot chocolate. Tapos ang layo. Sabi ko, pwede ba ako pumunta dyan? Punta agad si Lovely, di ba? Pagpunta ko,
Eto na, pagpasok ko ga ng pintuan ga, isang kembot mo ga, kama agad. Isang kembot mo ga nung ga CR. Sabi ko, in fairness, hot chocolate. Yung pala ga, nag-iisa na lang yung hot chocolate niya, Swiss. Oh, Yun na at least Swiss. Oo. May marshmallow, social. Libre kasi doon sa isang event, inuwi ko na. Sayang eh. Hindi, ganun kasi kami mga dancer. Sa mga dancer na nanonood Yeah. dati, kapag merong libreng pagkain, iuwi namin yung... Matik yan. Oo. Ako nga kahit di dance, inuuwi ko yung mga pagkain nila dito. Tama. Si Betong din ganyan. Tama na naman siya. Pero in fairness kay Betong ga, kasi binibigyan niya rin yung mga guard. Oo. Kasi pati yung akin, di ba, yung midnight snack ko, ga, love, kunin ko na yung sayo, bigay ko dun sa guard. Nako, just na lang yun. Yung pala pang breakfast niya. Alam mo naman. So, yung Makita time mo na sa yun... TikTok live, yun yung kinakain niya, no? Di ba madalas ganon? Go ahead, Ben, So, sorry. yun nga. Yung time na yun, kala niya talaga mayaman ako. Ako naman, that time, kala ko, siya na yung aahon din sa... ano ko. Oo, Sa buhay sabi ko nga sa kanya, nung mag-asawa na kami, feeling mo pala sa akin, mamasang, no? Sabi ko, Oo. Kasi dumating sa punto na talagang yun nga, yung sa condo, yung receptionist namin, yung caretaker nung yung parang landlord. Lagi yun, every time bumababa akong elevator, tatanungin niya ako, hi sir. Eh wala namang signal sa Pretend na lang ako na meron akong kausap sa telepono. Parang hindi niya ako pansinin. Lagi ko siya tinataguan. Dahil Eh, 3 Kasi, months, wala akong pambayad eh. maniningil kasi siya. tapos ga, Inaactingan niya. bago kami, di ba? Ngayon sabi ko, bakit kaya ganun? Pag bumababa, wala namang pag-ring ang telepono, may kausap. Kasi hindi niya in-open up sa akin na 3 months na pala siya, dahi. So si Lovely nagtingin ng bangko, pagkano pa ba yung maitutulong ko dito? Akala, So pareho nung nagsimula kami, pareho kaming wala. And nag-expect kami na iaahon namin yung isa't isa sa kahirapan. Alam mo, parang nasa ganyang relasyon din ako ngayon. At least nakita ko successful naman. At least. Kaya pala iba yung tingin mo sa kanila. ha? Di ba go? Sabi ko, parang Nag-e-emerge. mayaman to. So malaking factor din ba nung nakita mo si Kuya Ben siya parang give all din siya, hindi rin siya nahiya. Pero lang dun sa may kausap-kausap siya. Naging totoo siya sa'yo. Naging totoo siya sa'yo. Naging totoo siya sa akin kasi ganun, pumunta ako ng condo, 3 days kami nagsama, hindi ako umuwi ng bahay, doon kami nag-open up sa bawat isa. Lahat ga na mga pinagdaanan namin sa buhay, lahat ng baho namin sa buhay, lahat ng problema, shinare na namin dyan sa 3 days na yan. Eto na, maglalatagan na tayo ng cards. Yan. Oo, Ganito kasi yan. siguro dumating na kami sa punto na ang dami na naming relationships na pinagdaanan na dadagdagan pa ba natin? Parang, Lord, kung ito na yung bibigay mo sa akin, tulungan mo ako paano ko bubuhayin to. Naalala ko nun that time, nasa may bintana ako, nag-yosi-yosi pa ako nun. Tapos parang, kinakausap ko talaga sa Lord. Sabi ko, Lord, kung ito na yung magiging babae para sa buhay ko, Lord, paano ko siya bubuhayin? Paano ko bubuhayin yung anak niya? Yun talaga yung prayer ko. Tapos, hindi naman kami, may mamang pa siya. Sabi ko, paano to? Eh, Lord, ako nga, sarili ko, hindi ko kayang buhayin eh. Oo. Paano pa? Gets. Pero eventually, siya na yung gumawa ng way to give us opportunities na makapasok sa industriya, magkaroon ng break na ganito, and all. Tapos hanggang nagkaintindihan kami. Siguro naggaling kami dun sa pareho tayong wala, nagkaintindihan tayo, paano natin iaahon yung isa't isa sa... At saka Oo. kaya ko rin nagustuhan kasi nakita ko yung sipag niya. Yung alam mo yung dreamer siya. Oo. Minsan kasi ang hirap naman yung nangangarap ka lang na nangangarap nang wala kang ginagawa. Mm. Siya kasi Tama. may gawa talaga siya. Matawa mo saya